So, ito yung crash guard. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, samahan niyo po ako kasi nakaschedule po itong aking Easy Ride 150P dahil susukatan po siya ngayon ng crash guard. So mamaya pagdating ko po dun sa shop, papakita ko na lang sa inyo kung paano nila susukatan at gagawin yan. Pero once na natapos nila, iuwi ko na lang dito sa bahay at ako na lang po yung magkakabit. So habang ini-install ko ay i-review ko na rin po yan para sa inyo. Nag-decide din po ako na maglagay ng crash guard dahil beginner pa lang po ako. At syempre, naghahanap po ako ng mga accessories na makapagbibigay protection para dito sa ating motorsiklo. At sa tingin ko, yung crash guard, kahit papano, makapagbibigay yun ng certain level of protection. At mamaya rin, habang nire-review ko po, kung sakaling magugustuhan nyo yung design na gagawin namin dito, or kung sakaling naghahanap lang po talaga kayo ng mga crash guard para sa inyong Easy Ride 150P, lalagay ko na lang po yung details sa screen. Ganun din po, lalagay ko rin po yun sa description box kung sakaling gusto nyo rin umorder. So tara, samahan niyo po ako. Ito na po yung crash guard, nakuha ko na po. Bali, binalikan ko siya nung hapon kasi pinowder coat pa nila. So ngayon, ibuksan ko to, tapos tignan natin yung quality ng pagkakagawa nila. Nung kinuha ko, may kasama nga pala siyang bolt at saka washer.
So tignan na natin to. So ito yung crash guard. Bakal lang po ito, hindi po ito stainless. Pero makapal yung bakal na ginamit nila. At okay din naman yung pagkakagawa nila. May mga rubber dito para walang exposed na tubo. Kahit dito sa kabila may mga rubber siya. Ayan. So check naman natin. Kabit na natin dito sa motorsiklo. Malaki kasi yung ginawa nilang butas. Kaya yung supplied naman na bolt medyo maliit lang. So meron pa tayong konting adjustment. Kumbaga kaya pa nating batakin o ipasok ng konti. I-align lang natin maigi para yung clearance niya pantay. So ganyan yung design niya. Tapos yun yung clearance niya. So medyo malayo siya. Hindi siya didikit dito sa pairings natin. At ilagyan din nila ng parang bracket dito para sa ano to, sa mga MDL na ilalagay natin. Ngayon pagka binalik na natin tong mating natin, kaya pa namang ibalik. Kaya pa naman siya ibalik. May nakaumbok nga lang na bahagya. Ayan. Pangkaraniwan naman yan sa mga naka-crash guard eh. Ganyan talaga yung kalalabasan ng mating nila. Tsaka matigas to. Kapit na kapit yan. Protected yung sidings natin. Gawin ko naman yung kabilang side.
Ito naman yung para sa side na ito. Titignan natin yung clearance niya. Same sa clearance dito sa kabila. Ang isang maganda rin dito sa crash guard na to, meron na siyang MDL bracket. At katulad ko, maglalagay talaga ako ng MDL. In fact, nakabili na nga ako eh. Kaya lang, parang hindi babagay itong nabili ko. Kasi nung una, bala ko sana dito lang ilalagay sa gilid ng signal light. Dito nakapwestong ganyan. Kaya ang kinuha ko, yung ordinary na MDL lang, yung maliit. Ngayon kung ilalagay natin dito yan, parang hindi tama yung sukat niya. Maliit siyang tignan. Ang magandang ilagay dito, yung malalaking auxiliary light. So sa tingin ko, hindi ko na muna gagamitin to. Bibili na lang ako yung mas babagay dito na MDL. Para sa aking conclusion, yung crash guard na to, definitely makapal yung bakal niya, so matibay. Maganda yung fitment dahil talagang sinukat nila ng maayos. At nagustuhan ko rin yung pagka powder coat niya dahil medyo makapal siya. Kumbaga talagang protected naman siya sa kalawang. So ilalagay ko na lang uli yung mga details nito sa description box. So sana po may natutunan uli kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!